Ika pa sa balita, handang makipagtulungan ang South Korea sa Armed Forces of the Philippines para sa modernisasyon nito, at ang isang tayuan ng barko sa bansang iyon ay nagsimulang magtayo ng unang corvette ng Philippine Navy. So, kumustas mga idols? Maligayang pagbabalik sa ating munting channel. So, ngayong araw ay i-react natin itong patungkol na naman sa WW3 na po. Meron daw pamagat na Pilipinas inihahanda na ng ibang bansa para sa matinding bakbakan. Ano na bang nangyayari sa panahon ngayon? Bagong taon, tapos ito yung aasahan natin na meron talagang mangyayaring bakbakan, men, kasi yun, sobrang mas lumala pa ng lumala yung sitwasyon natin, yung tension between Philippines and China. Makikita nyo naman yan sa mga balita like CNN or mga international news na grabe talaga yung ano ng China sa atin. Di talaga nila tayo tatantanan. So, yun lang, medyo nakakalungkot, pero yun, panoorin natin ito, at least meron tayong update or alam sa mga ganitong bagay, ano? Kasi baka magulat na lang tayo, nagkakapi lang tayo or nagmamall tayo, simula na pala yung digmaan, wag naman sana. So, ang video ito ay mula kay Sayong Araw. So, supportahan nyo yan, Sayong Araw. Ang link niya nasa ibaba ng description. Tapos, yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manonood, may kasama kayong manood, ay huwag nyo na nakalimutan i-subscribe ang channel natin, Francis Daily. So, yun, di na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Pilipinas, inihanda na ng ibang bansa para sa matinding bakbakan. Simulan na natin. Katakot talaga siya, men. Isang good news, mga Good news? kaibigan. Dahil ang South Korea na matalik na kaibigan ng Pilipinas ay tinutulungan tayo na nagpapatayo ngayon ng barko para sa Philippines. Grabe, men, salamat. At dahil dito, mas tumitindi at lumalakas ang Pilipinas sa pagpoprotekta nito sa ating teritoryo. Ating kong pag-usapan, mga kaibigan. Grabe, no? Parang bakit gera na lang yung naiisip nilang solusyon? Nakakalungkot lang din. Yung sa China ba? Like, wala talaga, men. Kahit natatalo na sila sa pagpapatunay na sa atin talaga yung West Philippine Sea, wala talaga, men. Nakikipagmatigasan din talaga sila. Yung pride din talaga ng China eh. So, ayun. Sayong Araw, subscribe nyo yan. Kung bago ka lang sa ating channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, link ni Sayong Araw nasa ibaba ng description box below. Tulong ito para may pagpatuloy namin ang hangarin namin na ipapatid sa iyo ang mga current events na kinakailangan natin upang may handa natin ang ating mga Subscribe sa Sayong Araw ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ika pa sa balita, handang makipagtulungan ang South Korea sa Armed Forces of the Philippines para sa modernisasyon nito, at ang isang tayuan ng barko sa bansang iyon ay nagsimulang magtayo ng unang corvette ng Philippine Navy. Bumisita si Philippine Navy Chief Toribio Adasi Jr. sa HD Hyundai Heavy Industries Shipyard sa Ulsan City para sa seremonya ng killaying ng Navy Corvette No. 1. Ano yan? Killaying for Philippine Navy Corvette. Okay, killaying. Okay. Ang pagputol ng bakal para sa Navy Corvette No. 2 ayon sa ulat ng Philippine Embassy sa Seoul kahapon. Ang seremonya ay opisyal na nagmumula ng proseso ng pagtatayo ng barko sa Maynila. Grabe, no? South Korean Ambassador Lee Sang-hwa na sinusubukan ng kanyang gobyerno na maging mas malakas na kasosyo at may responsibilidad na pagsuporta at pagpapabuti ng isang batayang panuntunan sa Indo-Pacific region at sa Grabe, iba. napaka-active din talaga ng ating mahal na Pangulo sa mga ganito, ano? Like, para nagbahay-bahay siya sa mga bansa na maaaring tumulong sa atin. Like, correct me if I'm wrong na lang kung mali yung pagkakaintindi ko. Sa ilalim ng Indo-Pacific Strategy, Korea, ang Philippines. South Korea ay nagbibigay priority sa pagsulong ng malapit na kasosyo sa kanyang mga kaibigan, kabilang ang Pilipinas na mayroong mga pangunahing halaga, kalayaan, demokrasya, karapatang pantao at pagsunod sa batas. Sa aspeto na ito, naniniwala kami na para sa modernisasyon ng Philippine Armed Forces, wala ng ibang kaibigan na may mas maraming karanasan at record para sa kooperasyon sa larangan ito. Ang Korea ang pinakahanda at handang Tapos may nakita akong balita na itong North Korea ay gigil na rin sa South Korea. Ang gulo, men. Sabi ni Lee sa isang lunch meeting kasama ang Philippine media noong Martes sa opisyal na tirahan ng embahador. Nagpartisipa ang mga opisyal at dignitaries mula sa parehong panig
sa kaganapan sa Ulsan City na ayon sa embahada ay nagpapakita ng malakas na depensa sa modernisasyon ng partnership ng Pilipinas at ng Republic of Korea. Sa nakaraang pagbisita, ipinaabot ni Adasi ang malakas na asahan at determinasyon ng Philippine Navy para sa pagtatapos ng Corvette Acquisition Program. Project number P171. Kala ko yung gasto niya is P171 million or whatsoever. November 22, 2023. So, nasimulan na pala ito nakaraang taon. Sa ilalim ng Republic of Korea, tinawagan ni Adasi si Philippine Ambassador Teresa Dizon de Vega para ibahagi ang resulta ng seremonya at ng kanyang mga papupulong sa mga counterpart sa Korea ukol sa mga common na interes sa karagatan at pagsusulong ng mutual na kooperasyon. Binigyan diin ni Dizon de Vega ang kahalagahan ng patuloy na aktibong palitan ng impormasyon sa pagitan ng Pilipinas at Korea para sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas sa pagkakit ng relasyon ng dalawang bansa. Thank you na lang din sa mga bansa na tumutulong sa atin. Sa mas mataas na antas, inaasahan ang mas mataas na antas ng mga pagbisita at umaasa na itaas ang bilateral partnership. Sa strategic partnership, sabi ni Ambassador Lee, hindi tayo titigil sa retorika, kundi itutulak natin ang masusing kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ng seguridad sa karagatan. Dagdag pa niya, nauna nang ipahayag ng embahada ng South Korea ang malalim ng pag-aalala hinggil sa pagsabog sa isang misa sa Mindanao State University sa Marawi noong linggo. Grabe, no? Pati yun. Namin ang karahasan, lalo na laban sa mga... We believe that violence, especially against innocent civilians, can never be tolerated under circumstances. As the Philippines mourns the tragic loss of lives, we stand in solidarity with the government and people of the Philippines and extend our deepest condolences to the victim. So, ayun, concern yung Pinas sa atin, men. So, ayun, concern yung Korea sa atin, men. So, yeah, South Korea. Dalawang Korea. Ay hindi kailanman dapat na tinatanggap sa anumang kalagayan habang iniuukit ang Pilipinas ang malupit na pagkawalan ng buhay. Nakikiisa kami sa pamahalaan at mamamayan ng Pilipinas at nagpapadala ng aming pinakamalalim na pakikirami sa mga biktima. Sabi pa ni Lee noong Lunes na kung ating mapapansin, ganito nakalapit ang South Korea sa Pilipinas na tayo ay tinutulungan nilang palakasin ang ating depensa kontra sa mga abusado na gustong umagaw sa ating mga teritoryo. Buti naman, suportahan tayo ng South Korea kasi yung karamihan sa mga Pinoy natin ay suportado yung mga South Koreans na mga movies or mga serye, yung mga K-drama, di ba? Mga K-pop idol. So, yun. Tabla na, di ba? Nakatulad ng malalaking mga bansa gaya ng China. Isaiah 25 verse 4 to 5. Ikaw ang takbuhan ng mga dukha at ng mga nangangailangan sa panahon ng kahirapan. Ikaw ang kanlungan sa panahon ng bagyo at tag-init, sapagkat ang paglusob ng mga malulupit na tao ay parang bagyo na humahampas sa pader at parang init sa desyerto. Kaibigan, ang ating Panginoon Diyos, siya ang ating sandigan sa anumang klase ng init at bagyo, sa anumang pagsubok na ating kinaharapan. Siya lamang ang ating sandigan. Siya ang magbibigay sa atin ng proteksyon sa anumang klase ng kapahamakan. So ayun lang, maraming thank you sa iyong araw. Napaka-solid ng content na 'yon. At 'yun nga, buti na lang merong South Korea na tumulong din sa atin kasi ayun, Pilipinas tayo, friendly country tayo. Pero maraming marites sa atin. So 'yun lang, thank you na rin sa South Korea. Malaking tulong 'yun, kahit na maliit na bagay, malaking tulong. Parang ganoon. At 'yun, pagdasal na lang natin na sana wala talagang mangyaring WW3 kasi kahindik-hindik talaga yan, men. Buhay ang masasayang yan. So, yun lang. Kayo, ano masasabi nyo sa usaping ito? Comment down below. Tapos yun, inaanyayahan ko kayo, subscribe nyo yan sa iyong araw. Solid ang mga contentan yan. Ang link niya ay nasa description box below. At syempre, kung trip nyo naman mga ganitong reaction video, may kasama kayo manonood. Ba't manonood? May kasama kayo manonood, Francis Daily, subscribe nyo rin. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood, guys. So, Francis Daily is out. Adios.